Yan na nga ho ba sinasabi natin, naglalabasan na ho ang mga video nitong si Atty. Claire Castro na kung saan talagang napakatakle sa ho nitong ali na to, napakapalinggera. Yung video ho na yan nakuhanan noong 2015 na kung saan nakikipagtalo ho siya sa mga pulis at ikinulong ho siya dahil sa kanyang pagwawala. Ha? Meron ho siyang pinagtatanggol na kesyo inaresto daw ng walang warrant of arrest. Ayun, kalaboso din ho yang si Atty. Claire Castro. Pero bago ho natin pag-usapan niya ang pagkakakalaboso niya na yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ha, rekta ho tayo dito sa ating mga kababayan. Talaga namang napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Mega love shoutout ho muna dito kay Ma'am Joanna Martinez Rabara. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ang sabi ho niya dito kay Ortega, manahimik ka dito sa La Union, Ortega, huwag kang magkalat dyan sa presscon. Buwisit, nakakahiya ka. Ayan, kinahiya na ho itong si Ortega ng kanyang mga kababayan dyan sa may La Union. Bago mo banatan si Tatay Digong, bago mo siya tawagin ng kung ano-anong mga salita, atupagin mo muna yung iyong mga constituent dyan sa La Union. At dito kay Ma'am mega love shoutout dito kay Ma'am, hindi ho natin mabasa ang pangalan pero talagang suki ho natin yan dito sa PH Update. Pero dati binanggit na niya hindi ambisyosa kasi iba yung si Ma'am ambisyosa. Nakalimutan ho natin pangalan nitong si Madam. Anyway, maraming salamat ho Ma'am. Mega love shoutout. Ingat ho kayo, ingat. Next time na magpakulay ho kayo, ilagay niyo yung pangalan niyo ulit, nakalimutan ho. Maraming salamat ma'am, maraming salamat. Kasi Japanese yung pagkasulat Japanese yung pagkasulat nyo dun sa mismong YouTube channel niya, kaya hindi ho natin mabasa. Ayun na nga, rekta ho tayo dito kay Claire Castro. DZMM host detained at MPD, Manila Police District for turning hysterical. Yan ang problema sa iyo, madam. Huwag ka kasing magwala. Naglalabasan tuloy yung mga video mo na kung saan makikita ng ating mga kababayan kung anong klaseng abogado ka. Nadadaan naman lahat sa diplomasya. Kaya yung kahalintulad na ugali nitong ali na to noong 2015, nakikita ho natin ngayong pinagtatanggol niya itong si Marcos Jr. Ito, pakinggan nyo ho mga kababayan. Ibang klase itong ali na to. Game. MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. DCRJ. Walang Atty. Claire Castro po. Walang warrant, sir. Narinig nyo talagang proud na Atty. Claire Castro po. Walang warrant. Ang problema, huwag kang magwala. Kung walang warrant, madadaan mo yan sa diplomasya, pero huwag kang magwala, madam. Sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint. Tignan natin yung itsura ng pinagtatanggol niya. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalagya rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Atty. Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. Jackson. May text po sa amin Yan ba yan si Jackson, yung malaking tao si Jackson? yung babae na magkanta sila sa mga para pag-usapan. Ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Baka nahuli siya sa akto na merong ginagawang krimen. Kahit walang warrant, talagang kunyari nang may ginagawa kang masama, hahainan ka pa ng warrant. Hindi na, on the spot ka na noon. Ba't kayo lahat nandoon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Anong Yung complaint ko ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint! Paano follow-up? Confidential mo, pinang... Ayun o, Hindi ko rin ang reklamo sa akin, ma'am. Ayun. pambihira. Anong case number? Tapang nitong si Claire Castro, kaya pala kinuha siyang taga-tahol dyan sa Malacanang. Kaya pala kinuha ko kayong aso, napakatapang yun, ibang klase. Parang Doberman ho siya, no? Di ba pala pangalan yung kaso? Ayan o, yan o, yung tagapagsalita ni Marcos Jr. Na-detain ho yan dahil sa pagwawala niya dyan sa Manila Police District noong 2015. Ayan o. Oy, relax ka lang. Iniimbestigahan pa lang. Ipapay pa lang. Ayun, si alias Jackson nasa likod. Sa mga huligan. Walang warrant of arrest. Baka nga on the spot gumagawa ng krimen. Kunyari merong hold upper, kailangan huwag ka munang umalis dyan, kukuhanan muna kita ng warrant ha.
Wag kang ganun, madam. Kayo naman, noong 2015 pa lang ho pala, binobobo na nitong si Claire Castro ang sambayan ng Pilipino. Walang warrant inaresto. Parang nagtoko kung on the spot gumagawa ng krimen yan, di aarestuhin. Tignan natin mukha nito si alias Jackson. Walang warrant of arrest. Ayan! Ako! Yung totoo, wala tayong problema dyan. Ma'am. Oh, tignan nyo naman ho yung si alias Jackson. Ayan o, pagmumukha ni alias Jackson. Oh, kayo ho, sa tingin nyo ho ba gagawa naman? Dali lang yan. Dali lang po. Oh, kung ayaw mong ipahuli, madami, sumama ka na lang kay alias Jackson. Oh, relax ka lang kasi. Yan ang problema, madam. Iyang mga ganyang klaseng video, hindi mo na matatanggal sa social media yan. Kaya kung meron kang kliyente pinagtatanggol, huwag ko kayong magwala sa sa istasyon ng pulis. Huwag ko kayong magwala. Yan tuloy, nabidyohan kayo. Oh, ngayon, ang tagapagsalita ni Marcos Jr. nagwawala sa police station. O sabihin mo sa amin, di ka nagwawala sa lagay na yan. Ang tapang mo pala talaga nitong ali na to. Ngayon, kumbaga track record niya ay talagang kumbaga magiging effective siya diyan. Ika nga kumbaga sa sa paghanap ng empleyado, na-meet ho nitong si Claire Castro lahat ng requirements ng Malacanang. Dapat ikaw nakikipag-away sa police station, pinagtatanggol mo yung mga tipong mukhang hindi gagawa ng matino. Huwag mo namang ganyanin yung mga pulis, madam. Gano'n ka na mga abusado? Wala na mo, sigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka naninigaw ng kliyente. Hindi naman siya nanangkit, hindi naman naninigaw. Ikaw lang naman sumisigaw eh. Mga kababayan, ito hubang si ate girl, yung pulis, naninigaw mo ba siya? Ang lambing nga niya, ang kasalanan mo, naninigaw ka, o yan. Sir, pasensya na po talaga, ha? Yan, kalaboso. Ngayon nanghihingi ka ng pasensya. Nuknukan ka kasi ng kayabangan. Sa pagbaba ng amo mo na si Marcos Jr., sa tingin ko manghihingi ka ulit ng pasensya. Ayun ho si Atty. Claire Castro. Nakita nyo ho mga kababayan, yung demeanor niya, yung kaangasan niya, kayabangan niya. The way na magsalita siya ngayong tagapagsalita siya nitong si Marcos Jr. O kung di man tagapagsalita, kasali siya dyan sa PCO, naging undersecretary siya, talaga namang yung angas at yabang nandyan ho eh. Yun hong dahilan kung bakit kinuha siya ni Marcos Jr. Commentary ako kayo sa bagong tagapagsalita, bagong undersecretary dyan sa Malacanang, yang si Atty. Claire Castro. Yan ho ang kanyang track record. Kumbaga talagang makikita ng ating mga kababayan na talagang ibang klase. Yung mga pinaglalaban mong kagaya nitong si alias Jackson, talagang kinukontra mo yung pag-aresto. Walang warrant. Kung on the spot na gumagawa ng krimen, ikaw naman, abogada ka, madam. Eto, rekta ho tayo. Commentary ako kayo dyan, ha? Dito ho tayo. At dito ho tayo kay Dito ho tayo sa, ilang mass transport project posibleng maantala ng budget cut o issue ng right of way. Nako, yan na nga ba sinasabi natin, ha? Malaking balita ho ito. Ito yung mga balita na dapat pag-usapan natin. Ito yung mga balita na dapat bigyan natin ng reaksyon. Bakit kanyo? Kasi pagka ho ang infrastruktura talagang hindi nag-develop sa isang bansa, talagang wala ho tayong makikitang progreso. Kaya pagka nagpupunta ho kayo ng ibang bansa, di ba nakikita nyo, ang ganda dito, ang ganda ng mga infrastruktura nila, ang ganda ng transport system nila, di ba? Yun ang kaagad na napapansin, no? Ngayon sa ating bansa, posible daw hong maantala, yung mga mass transport project, yung subway, yung mga bagong tren, mga bagong daan, posibleng maantala dahil sa issue ng budget cut at right of way. Anong panahon ni Tatay Digong? Anong right of way, right of way? Anong right of way issue? Dadaan dyan ang karsada. Kailangan dumaan dyan ang karsada, para ito sa sambayan ng Pilipino. Right of way issue. Naisa-ayos ko yan. Yung Skyway, ang daming right of way issue niya nung panahon ni Tatay Digong. Hindi matapos-tapos dahil sa issue ng mga right of way na yan. Pagpasok ni Tatay Digong, napasinayaan.
nabuksan yung Skyway na yan. Di ba? Panahon ni Panot, bigay na natin. No? Naumpisan sa panahon ni Panot. Pero hindi matapos-tapos dahil sa mga issue ng right of way, doon papasok ang political will ng isang leader. Pagkabangag, iniisip lang kung paano makakapagpapogi, mapapanalo yung kanyang mga senatorial candidate. Yan ho ang magiging issue natin ng paulit-ulit. Ito, pakinggan ho natin ang balita. Posibleng madelay o maantala ang ilang mass transport project dahil sa budget cut o dahil sa issue ng right-of-way. Ayon sa bagong Transportation Secretary, may mga sinita rin siya nang mag-commute kanina gamit ang EDSA busway. Nakatutok si Joseph Moro. Tulad ng pangako niya, pagka-point sa kanya, nag-commute si bagong Transportation Secretary Vince Dizon at nang Ito naman si Secretary Vince Dizon. Kala ko pa noon, magaling ka noon. Oo, kailangan ng sambayan ng Pilipino ang serbisyo mo. Oo. Sa kung ano mas serbisyo ang bibigyan mo sa pamahalaan na to. Ang ingay ho, no? Pasensya na ho, kababayan, ang ingay. Teka lang, ayusin natin, ha? Medyo maingay ho, yan. Ha? Kailangan ng sambayan ng Pilipino ang serbisyo nitong si Vince Dizon. Pero kung ang pinaglilungkuran mo, kagaya nitong si Marcos Jr., mag-isip-isip po kayo, Vince Dizon, no? Secretary Vince Dizon, kasi kitang-kita naman ho na yung mga ginagawa ng administrasyon na to, di ho natin na nakikita na para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung mga mass transport ho, yung mga mga proyekto na yan, yan ho talaga ang makakapagpabilis sa progresyo ng isang bansa. Ngayon, meron hong problema na maantala at madelay na. Sumakay siya sa EDSA bus carousel mula Ortigas hanggang sa monumento sa Caloocan. Napunan niya ang mga sira-umunong mga elevator, mga nakaharang na railing sa babaan ng mga pasahero at mga sirang orasan. Ginawa niya ito matapos ang turnover ceremony sa DOTR kaninang umaga. Sa malalaking proyektong pang-commuter na minano ni Transportation Secretary Vince Dizon kay dating Secretary Jaime Bautista sa turnover kanina, pinakamarami pang dapat tapusin ng North-South Commuter Railway o NSCR na tatakbo mula Laguna hanggang Pampanga at ang Metro Manila Sub. Yan ho, inumpisahan ho lahat yan nung panahon ni Tatay Digong, ha? Mula Laguna hanggang Pampanga. Ayos, Subway project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan. Sa datos ng DOTR, wala pang 30% ang naitatayong struktura sa NSCR habang wala pang 20% ang sa Metro Manila Sub. Nako. Ito ho yung mga flagship project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung NSCR na yan, from Laguna to Pampanga. Yung subway na yan. Yan ho yung mga kumbaga makakapagbigay ng malaking kaginhawaan para sa mga commuter, ha? Imagine, from Laguna, dire-diretso ka na papuntang Pampanga, nakasakay ka sa tren. O yung subway na yan, di ba? Talagang madidicongest ho yung EDSA pagka ganyan nagkaroon tayo ng ganyang kagandang mass transport. Kaso ang problema, imbis na atupagin yan, yung mga proyekto kagaya ng ayuda. Yun ang pinagkakaabalahan nila. Imbis na buhusan natin ng oras, enerhiya, yung mga ganyang klaseng proyekto na sigurado makakapaghatid ng kaginhawaan sa sambayan ng Pilipino, inaatupag ho nila yung mga yung puro ayuda. Yan, yung pagbanat sa mga Duterte, pag-isip sa 2028 election. Subway. Target sana yung partial operability o yung pagpapatakbo ng ilang bahagi nitong Metro Manila Subway at yung North-South Commuter Railway project sa taong 2028. Pero tila Yung target na yon noong panahon ni Tatay Digong, 2028, dapat operational na yan. Bago bababa itong si Bangag, meron ho siyang ipapamanang napakagandang regalo sa sambayan ng Pilipino. Pero dahil sa kabangagan itong si Marcos Jr., 30%, 17% ang natapos. Anak ng tokwa, para pa lang ho tayong nagga-groundbreaking dyan sa mga proyekto. nalalagay na yan sa alanganin dahil sa ilang problema sa budget at mga legal na issue. Ayon sa DOTR, tinapyasan na hanggang 80% ang pondo para sa mga foreign assistance projects ng DOTR sa 2025 na budget. Malaki-laki ho ang tinapyas para dito sa mga foreign assisted project, kagaya ng subway at ng tren mula Laguna hanggang Pampanga. Malaki-laki ho. May 37 billion. 80% of your budget is huge. No, it's a big problem. No, and Kailangan ho nating malaman ngayon kung saan dinala
nitong bangag administration na to, yung pondong tinapyas nila. At mamaya, papakinggan ho natin yan sa interview nitong si Manong Ted dito kay DOTR Secretary Vince Dizon. But as you said, meron naman saan program, so we're going to have to work with the Department of Finance and the Department of Budget to see how we Ang simple lang eh. Ang simple lang ho ang gagawin nitong si Marcos Jr. Proyekto, itutuloy. Yun lang ho. Wala ka nang iisipin eh. O, nandyan ang proyekto. Okay na, naumpisa na yan kay Digong. Kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Tatay Diggs nga, naumpisan sa panahon ni Panot yung Skyway. Anong ginawa niya? Tinapos niya kasi alam niya, makakagaan yun sa buhay ng sambayanan. O pagka pumupunta ho kayo ngayon kung galing kayo norte, dire-diretso na yan. Pagka pupunta kayo ng airport, kung may susunduin kayo, Skyway kayo. Bilis, di ba? O, dahil ho doon, hindi yung politika o kung sino nag-umpisa, hindi ho yun eh. Kasi maiiwang stigma sa utak ng sambayan ng Pilipino. Inumpisahan niya ng panahon ni Digong. Di ba? Ganun ho eh. Pero si Tatay Digong, di ho niya inisip yun eh. Kahit naumpisahan niya ang panahon nitong si Panot, tatapusin natin yan. Gagawin natin ang lahat para matapos yung mga legal na issue dyan o yung budget o kung ano pa man. Private public partnership. Diba? Ganun ang ginagawa nila nung panahon ni Tatay Digong, PPP. Kaya ang bibilis matapos ng mga proyekto. Pero dito, hindi na natin alam kung anong ginagawa ng administration na to. Sa mga proyekto na yan, no? Tuloy. can save 2025. Nadiskaril din sa pag-arangkada ng NCR ang pagbili ng right-of-way o mga lupang dadaanan nito na may nakatira mga informal settler. Ayon kasi sa Department of Justice, hindi pinapayagan ng Republic Act 10725 ang pagbabayad sa mga informal settler na sisirain ng mga bahay. Ang kaso, kondisyon ng mga pautang para sa proyekto na dapat bayaran ang mga nakatira sa daraanan ng proyekto, informal settler man o hindi. I already talked to DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on these. No? We will do everything we can to speed things up, because that's the order of the President. Plano ring isa pribado ang operasyon ng MRT-3 at EDSA busway sa susunod na taon. Sa tuloy pa rin PUV modernization naman, kailangan aniyang bigyang pansin pa rin ang abot 20% ng mga jeepney driver at operator na hindi sumali sa programa. Less than 20%, buhay yung pinag-usapan natin doon. Buhay ng mga tao yun. So, hindi po less than 20% yun, hindi natin sila papakinggan. Nauna nang ipinagpaliban ni Dizon ang pagpapatupad ng cashless na transaksyon sa mga expressway. Pero sabi ng SMC Infrastructure, kailangan ng cashless at contactless toll collection para sa target ng Transportation Department na mapag-isa ang sistema ng dalawang toll operator. Does cashless mean zero, meaning isasaka lahat ng barrier to people who have no RFID reader or whose RFID reader has zero or negative balance. So we will have to see. We will have to work with the toll operators. Ayun na nga mga kababayan, konektado pa rin ho sa balita na yan. Pakinggan ho natin ang naging talakayan nitong si Sir Ted Pailon at nitong si Sir Vince Dizon dyan sa programa niya kaninang umaga. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Ito ho kasi mga issue na talagang kailangan natin talakayin to. Bakit naaantala? Saan napupunta yung pondo? Sino yung mga dapat tumatrabaho? Ito yung mga dapat na malaman ng ating mga kababayan. Yung budget, yung mga proyekto na dapat sana matatapos. Meron ng tawag dito. Ang ingay, no? Meron ng date, estimated date kung kailan matatapos. Tapos bigla ngayon sasabihin na talagang madidelay itong mga proyekto na to. Paano matatapos yun? 30% plus pa lang, 3 taon na lang ho, 2028 na. Naumpisahan ho yan nung panahon ni Tatay Digong. Kaya kinuha ho yan si Vince Dizon. Alam nitong si Marcos Jr. nung panahon ni Tatay Digong, kahit papano nagpe-perform yan. Kahit sinong ilagay mong sekretary, kahit ilagay mo pa yung napakahusay na sekretary sa mga ahensya ng pamahalaan, Marcos Bangag, kung ikaw walang political will at ang iniisip mo lang kung paano ka makakapagbangag sa kapangyarihan dyan sa Malacanang, walang mangyayari dyan, Brad. Tuloy. Dito tayo kay Sir Manong Ted. Gang. Sir, inom muna kayong tubig ha. Mga kapatid, ganap na pong 14 minutes after 8 o'clock in the morning.
Eto, ganito lang ho naman kasimplihan mga kababayan. Kung sinasabi ng administrasyon na kesyo, napakaraming issue ng mga proyekto ng nagdang administrasyon. Ngayon ho kasi nakikita natin na nagkukumahog na ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Nakikita ho natin na yung mga target na taon na kung saan dapat matapos itong mga proyekto na to, hindi na ho nila mamimit yung target na yan. Kaya yung mga opisyal nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinipirata na ho nitong si Marcos Jr. Ito lang ho sinasabi natin dito sa PH Update. Kahit ilagay mo pa yung pinakamagaling na tao dyan sa mga ahensya ng pamahalaan na yan, kung walang political will ng presidente, wala hong mangyayari. Pustahan tayo. Yung mga na yan, target na completion year, hindi ho matatapos yung mga proyekto na yan. Imagine, tutuloy mo na lang. Nandyan na, wala nang bidding. Kumbaga, nandyan na lahat yung proyekto. Kumbaga sa sasakyan, mamanihoin mo na lang. Magmamaneho ka na lang, literal. Yung subway nandyan na. Imagine, 3 taon ang ginugol mo. Nakailang percent ka? 17%? 30%? Diba? Doon pa lang ho mga kababayan, alam na ho ni Marcos Jr. Kasi sisingilin siya sa 2028, sa ayaw sa gusto niya, magiging issue. Yung mga naumpisahang proyekto nung panahon ni Tatay Digong at nakikita nilang matatapos sa pagkatapos nitong termino nitong si Marcos Jr. at wala siyang madideliver. Ano hong mangyayari sa kung sino mga i-endorso nitong si Marcos Jr.? Anong mangyayari dito kay Tambaluslos at dito kay Amy Marcos? Di ba sisingilin ho sila ng sambayan ng Pilipino? Simple lang naman argumento. Naumpisahan niya nung panahon ni Tatay Digong, anong ginawa nyo? Di ba? Inumpisahan niya nung nagdaang administrasyon, dapat matapos siya bago ka bumaba. Anong nangyari? Ngayon, kinukuha mo na yung mga tauhan ni Tatay Digong sa pag-aakala na parang mga magic wand itong mga individual na to, na pagkalinagay mo dyan sa ahensya na yan, si Vince Dizon, yung mga flagship project na dapat makita ng ating mga kababayan bago ka bumaba, matapos. Sa tingin nyo ho ba matatapos yan? Hindi ho matatapos yan. Wala hong mapapasinaya ang mga flagship project na naumpisahan nung panahon ni Tatay Digong. Pagkababa ng administrasyon na to, makikita natin matatapos. Malabo hong mangyari yan. Nagkakapiratahan na . Gala ko bang galit ka sa mga kinuwang tauhan ni Tatay Digong, mga kurap yung mga yan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Ang administrasyon, nung pagpasok nila, tigil yung na yan, Mindanao Railway, kung ano man yung proyekto na yun sa Mindanao. Meron tayong issue sa mga kontraktor, kesyo mga Chinese. Diba? Ngayon yung mga tauhan ni Tatay Diggs, Ayan na ho sila. Ginagawa, iniisip niya mga magic wand yan. Pag nandiyan na si Vince Dizon, magkakaroon ng magic, matatapos yung mga flagship project na yan. Malabo yan, bangag ho kayo . Bago nyo ho isipin yung pagbabangag nyo, unahin nyo ho muna yung trabaho nyo. Yun kasi yung problema dito kay Marcos Jr. Ang goal ko po talaga, and ito kakausapin ko po talaga ang ating mga Japanese partners, ay yung tinatawag na partial operability. Kung may mapaganap Ayan. Partial operability. Yung tipong 2 stasyon nagpapabalik-balik. Wala pong mangyari yun. Kasi pagka hindi naman tayo inhinyero. Pero pagkakaalam natin sa pag-drill o yung ginagamit nilang boring equipment sa ilalim ng lupa, yung lahat ng dinadaanan niyan, doon pinapalabas yung mga debris na nahuhukay para dyan sa subway na yan. Kaya yung partial operability. Para saan? Mapakita dito sa administrasyon na to. Ayan, subway gumagana na. Naku, propaganda na naman yan, Vince, na po tayo na 1, 2, 3 stasyon sa bago magtapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. Tingin ko po. Vince. Partial operability. Siyempre, merong nagawa si Bangag. Diba? Merong nagawa si Bangag. Kung ganun pala gagawin natin, dapat bago bumaba si Tatay Digong, 2 stasyon, nagsalit-salitan na. Kung yan rin palang habol natin, magkaroon ng partial operability, di ba? Kaso hindi yun ang target. Ang target natin, operational ang buong subway sa 2028. Yun ang i-deliver nyo sa sambayan ng Pilipino, Vince Dizon. Napakalaking bagay na po noon para sa ating mga kababayan. No, Vince. Huwag mo kaming kupal ka ba, ha? Napakalaking bagay noon para sa administrasyon sa 2028 presidential election. Tinatanga mo kami. Okay, ibigay natin. Maganda yan, operational. Pero ang pinag-usapan, 2028,
operational ang buong subway system. Hindi yung partially operational. Tinatangan nyo na naman ang sambayan ng Pilipino. Wag kong ganyan. Mga kababayan, wag ko kayong magpadala sa ganyan. Kung ano yung target natin dito sa partikular na taon na to, na antala dahil sa mga kapritsyo ng administrasyon na to, singilin ho natin sila. Kasi pinag-usapan 2028, tapos yung subway na yan. Operational yan, hindi partially operational. Hindi ganon. Pinag-usapan 2028, talagang gumagana na yan. Naglalamyerda na yan sa ilalim ng lupa, di ba? Kaso ang problema ho, dahil sa ayuda, dahil sa politika, dahil sa kung ano-ano mong pinag-aatupag ng administrasyon na to, yun, delay ho tayo ngayon. Okay, doon po sa North-South Commuter Railway na ito, so, O baka sabihin mo na naman yan, partially operational na naman tayo dyan. Para lang masabi na, napasinayaan na, meron na tayong Laguna, Pampanga train. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na wala ho tayong aasahan na yung mga flagship project na naumpisahan kaya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat sana yung completion na year sa 2028 hindi ho matutuloy lahat ng mga yan dahil sa kapalpakan nitong si Marcos Jr. Dahil sa pag-aatupag niya sa kanyang pagbabangag sa kapangyarihan at dahil sa walang humpay na pamimigay ng ayuda, di ba? Konektado ho lahat yan yung tipong wala nang inisip itong administrasyon na to kundi politika, kundi siraan yung mga magiging kalaban nila sa 2028. Walang humpay na TWADCOM hearing, TRICOM, kung ano-anong hearing Ba't di natin patawag yan DOTR, yan DOJ, o anong gagawin natin dito sa right of way issue na to? Lahat, pati mayor ng mga munisipalidad, patawag nyo. Anong gagawin natin dito para to sa Pilipinas? Okay, kaysa patawag nyo dyan yung mga vloggers, si Tatay, yung mga si Kerwin Espinosa, di ba? Yung sila yung pinapatawag Ipatawag nyo lahat yan, ang tawag dito, yung Quadcom, sila ipatawag nyo, talaga mabibilib ka Mayor ng Angeles, Pampanga, paano tong right of way na to? Hindi mo kakausapin yung mga tao dyan? Ayaw nyong magkaroon ng trend sa sa lugar nyo. Di ba ganun lang naman ho yan. Kaso pinapahirapan pa yan tuloy. Pinatrabaho lahat kay Vince Dizon, imbis na yung House of Representatives in aid of legislation. Anong maitutulong ng Kongreso dito sa mga problema na to para mapaigi talaga ang transportasyon sa ating bansa. Kaso hindi ho yun ang main goal nitong mga walang yang to. Ang main goal nila masiraan ng mga Duterte. Hindi na mapatakbo sa 2028 si BP Sara. Kaya imbis na ubusin ng Kongreso ang kanilang enerhiya, resources, dyan sa mga bagay na yan, inuuna ho nila siyempre yung kung ano makakapag-advance dun sa mga political interest nila. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayong lahat. Nasaan dako man ho kayo ng daigdig. Maraming salamat. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.